faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Hi, good evening. It's Tuesday po. Medyo late na tayo but nevertheless, let's get started. Ang ating pong FPK for today. Let's read Tuesday's choice with FBK. God chose Abraham in Genesis chapter 18, verses 16 to 19, to be a great and powerful nation, to be a blessing to the earth, because he will keep the way of the Lord. As our nation comes up with new government officials, may they, with us, choose the Lord's way. So, meron kayong Bible or Bible app, atin pong basahin ang Genesis 16 to 19. When the men got up to leave, they looked down toward Sodom, and Abraham walked along with them to see them on their way. Then the Lord said, "Shall I hide from Abraham what I am about to do? Abraham will surely become a great and powerful nation, and all nations on earth will be blessed through him. For I have chosen him so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord, by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham what he has promised." So, ang ating pong reflection or takeaway for Genesis, and our FBK sa verse 16 says, "Then the man set out from there." Nagpaalam na ang mga bisita ni Abraham, ang mga anghel ng Diyos, at patungo na sila sa Sodom. Si Abraham bilang isang kaibigan ng Diyos ay sinama pa rin ang mga bisita nila bilang tanda ng respeto at kabutihan. Minsan hindi lang sa panahon ng pangangailangan tayo nagpapakita ng malasakit. Si Abraham, kahit hindi na kailangan, ay pinakita pa rin ang pagpapalaga at malasakit sa Diyos at sa kanyang mga bisita. Kapag tayo naglilingkod, hindi lang ito ay kapag may kailangan tayong makuha. Halimbawa sa pamilya, bilang magulang, hindi talang tayo magbibigay ng guidance kapag may mga problema. We also encourage yung mga anak natin kahit sila'y walang hinihinging tulong. True leaders serve even when no one is watching. And verses 17 to 18 says there, "Shall I hide from Abraham what I am about to do?" Dahil pinili ng Diyos si Abraham, pinagkatiwala niya sa kanya mga plano niya, lalo na ang tungkol sa Sodom. Ang dahilan, alam ng Diyos na si Abraham ay magtuturo sa kanyang mga anak at pamilya ng way of the Lord. Sa verse na ito, tinanong ng Diyos kung itatago ba niya kay Abraham ang kanyang plano. Hindi alam ng Diyos na si Abraham ay magiging faithful at magtuturo ng katuwiran sa kanyang pamilya. Sa katulad natin, may mga tao ang pinili ng Diyos na magbibigay ng gabay at pagpapala sa kanilang pamilya at bayan. Kung si Abraham ay pinili ng Diyos, tayo rin ay pinili upang magpatuloy sa way of the Lord. Sa ating gobyerno, sa kasalukuyan, hinahanap natin ang mga leader na may malasakit at takot sa Diyos, na may kakayahang magturo ng tamang prinsipyo sa kanilang nasasakupan. Ang isang leader na may takot sa Diyos ay hindi lang nakikinig sa sarili niyang boses, kundi sa boses ng Panginoon. As our nation chooses new leaders, may they choose to follow the Lord's way, and may we too walk in His path wherever we are placed. And lastly, sa verse 19, "For I have chosen him so that he will direct his children and his household." Pinili ng Diyos si Abraham upang maging father of a great nation at magturo sa kanyang pamilya ng katuwiran at katarungan. Hindi lang siya pinili para sa kanyang sarili, kundi para maging halimbawa sa nakakarami at gabay sa kanyang pamilya. Ang pagiging pinili ng Diyos ay hindi lang isang privilege or pribileyo. Ito ay isang responsibilidad. Si Abraham ay hindi lang pinili upang magtagumpay,
kundi upang ituro ang tamang daan sa kanyang pamilya. Sa ating buhay bilang mga magulang, leader o kasapi ng community, tayo rin ay pinili ng Diyos para ituro at ipasa ang kanyang mga turo sa mga susunod na henerasyon. Isang magandang halimbawa, ang mga magulang na hindi lang nagtuturo ng tamang asal, kundi pinapakita rin nila ito sa pamamagitan ng kanilang mga gawa or actions. Ang mga leader na hindi lang naniniwala sa katarungan, kundi pinaglalaban ito sa kanilang mga desisyon at aksyon. Kung nais natin ang pagbabago sa ating bayan, magsimula tayo sa ating mga pamilya. Kung nais natin ang leaders na may takot sa Diyos, tayo mismo ay magsimula sa ating mga buhay. So, for our FBK, God chose Abraham in Genesis 18:16 to 19. Ang kwento ni Abraham ay nagpapaalala sa atin na hindi lang tayo pinili ng Diyos para magtagumpay, kundi para magpasa ng tamang prinsipyo sa ating pamilya at community. Si Abraham ay pinili ng Diyos dahil siya ay magiging daan upang ipasa ang mga turo ng Diyos sa kanyang anak, sa kanyang angkan. Habang ang ating bansa ay umaharap sa mga bagong leaders ngayong katatapos ng eleksyon, naway ang mga bagong halal na official, government official, at tayo mga mamamayan ay mamili ng sundan ang way of the Lord sa ating mga desisyon. Hindi lang mga leader, kundi tayo mismo ay may responsibilidad na mamuhay ayon sa paraan ng Panginoon. Gusto natin ang isang bansa na may takot sa Diyos, ngunit nagsisimula ito sa atin bilang mga mamamayan, sa ating mga personal desisyon at sa ating mga pamilya. No? So, naway, ngayong may mga bagong officers, no? Ang tanong ay pipiliin ba natin ang paraan ng Panginoon sa ating mga buhay? Si Abraham, ang halimbawa ng isang piniling leader, ay nagpatuloy sa daan ng Diyos at ipinasa ito sa kanyang pamilya. Bilang mga Kristiyano, tayo rin ay tinawag na mamuhay ayon sa plano ng Diyos. Tayo po'y manalangin saglit, no? Panginoon, salamat Lord sa buhay ni Abraham, sa salita ng Genesis, no? Sa aklat ng Genesis at sa pagkakataong mag-share. Thank you Lord for this opportunity. Thank you Lord also for the election, the midterm election na katatapos lang po kahapon. Sana ay ang resulta nito ay maging maayos. Mga leader na aming inahalal ay mamuhay katulad sa buhay o sinabuhay ni Abraham. Lahat po namin ito ay dalangin namin sa inyo, Panginoon. In Jesus' name pray. Amen. Good night po and till next time.